Ayan na po yung actual na pagbabalot ng ating kardaba. So ang purpose nito ay para maiwasan natin ang mga scarrings at iba pang mga insekto na pwedeng makadamage. Good morning mga kasamsaka, it's Sunday today. Okay. It's Independence Day yesterday. Tama ba? So, we're celebrating our independence today here sa farm natin. Ayan. So, ang lalim dito mga kasamsaka. So going na kami ngayon mga kasamsaka. Gaya ng nasabi ko last week sa aming last vlog, na pagtutulungan namin or tutulungan ako ng aking mga pamangkin na mag-gather kami ngayon ng mga leaves. So ayan na mga kasamsaka, heading na kami doon sa ating area para sabay-sabay naming lilinisan with may mga pamangkins. So napaka-happy banding ito today kasi yun nga, tutulungan nila ako. So papakita namin sa inyo mga kasamsaka ang before and after ng ating area. Okay. Okay. Ayan mga kasamsaka, kasama natin ngayon si Kasamsakang Lundoy. Ganyan po ang ginagawa niya every time na nagbabag tayo. So yung blue na ginagamit, ang tawag sa amin dito ay polybag. Ayan na po yung actual na pagbabalot ng ating kardaba. So ang purpose nito ay para maiwasan natin ang mga scarrings at iba pang mga insekto na pwedeng makadamage sa balat ng ating kardaba. So hindi ko lang po masyadong mapakita doon sa taas kasi medyo mahirap siya kasi napakataas ng kardaba kasi hindi kagaya ng Cavendish. Okay. So at least ngayon na ipapakita namin sa inyo ang demonstration kung paano i-bag at i-deflower ang ating kardaba. So, siguro nasa mga 12 to 15 feet ang ating kardaba. So ayan, pinakat niya na, then itatali yan. Okay. Ayan, para siguraduhin natin na wala talaga makapasok. Ang ginagamit namin ngayon ay ang kawayan hagdanan. Ayan, ayan si Kasamsakang Lundoy. So ang ginagawa niya ay maglalagay kami ng indicator na din, no? Indicator kung anong week ito na balot. Mo ba doy ang pagbalot ang iyang ano? Ayan. Nasa week 23 na tayo. Yan yung indicator na tinatawag natin. Ayan. So hindi pa masyadong klaro ngayon, pero kalaunan lalabas din yan. Giging brown na yan, so magiging klaro na ang ating indicator. So nasa week 23 tayo. So ito naman, hindi namin ito itinatapon kasi naluluto yan. Nagugulay ang mga puso. So dinadala natin sa palengke, or kung hindi dinadala sa palengke, dinadala namin sa aming kusina para ipangsahog sa aming mga ulam. So pwedeng bola-bola, pwedeng torta, pwedeng panghalo sa sabaw. Maraming purpose po ang ating puso ng kardaba. So, mula sa kanyang trunk dito. Ayan, ang kanyang trunk dito. Ang gitna nito, pwede pong maluto. Gulay din po yan. At
The same time, ang kanyang bunga, ayan, ayun, nakakain ang bunga, siyempre. At ang mga dahon, pwede pong ginagawa na pambalot. Yan po yung ginagamit sa mga inasal at pambalot ng suman at iba pang mga kakanin. So wala pong naitatapon sa ating kardava. So mga kasamsaka, inabot na tayo ng tanghali. So kailangan muna namin mag-water break. Mag-human break muna ho kami. Kasi konti na lang. Siguro mga 1 oras kalahati na lang. Tapos na namin ito. So ipapakita na namin sa inyo ang aming before and after sa paglilinis namin dito sa ating kardavahan. So sa ngayon mga kasamsaka, ako'y napakaswerte kasi tinulungan ako ng aking mga pamangkin. So with me is Ramaster, Ate Claire, Chukis, Kuya Marvin, and April. So yan mga kasamsaka, abang-abangan and see you later. Hello mga kasamsaka! Welcome back again to our channel, and this is your Cocinero Moreno, Juren Colmo. And guys, ito na po ang resulta ng ating pagsisikap na kung saan ay tapos na po nating kahig ang tawag sa amin dito. Na kung saan yung kahig ay ibig sabihin ay yung mga excess na mga dahon, mga tuyong dahon, mga saha na natanggal natin, mga followers, yun yung nilalagay natin dito sa gitna. As makikita ninyo, ganito na po ang resulta ng ating pagkahig ng ating mga damo. So ang purpose po nito mga kasamsaka, kasi doon sa itaas ay mataas at dito ang mababa. So every time na may rumaragas ang tubig mula doon sa itaas, so pag may baha, o hindi naman ganoon kalakas na baha, at least na-filter niya yung fertilizers natin, yung abono natin, at yung lupa itself. So siya yung nakakatulong para hindi mag-erode ang ating mga lupa. At the same time, mami-maintain ang level ng ating lupa. And there are possibilities, meron din mga possibilities na pwedeng maging pansala ito sa mga lupa para yung mga lupa natin ay hindi mapunta doon sa baba at mga fertilizers. So eto na po mga kasamsaka. Para sa mga kasamsaka namin dyan na nagtatanong kung kamusta na nga ba ang estado ng ating kardavahan. So mga kasamsaka, magandang balita po kasi sa loob lamang ng 11 months, ay namunga na po ang ating kardava. Para sa mga nagtatanong ng mga kasamsaka natin dyan, kung ano ba ang sekreto ng isang successful at produktibong sagingan, mga kasamsaka, nasa management lang po. Sa tamang management, sa proper management, kung alam natin po ang mga tamang pamamaraan po, ay hindi po tayo maaaring magkamali. Sa bawat mga magsasaka ay meron silang iba't ibang style. So eto na po mga